Goodbye na ba sa ilang players ng TNT, especially RR Pugoy dahil alam nyo mag-e-expire na rin ang kontrata ni Pugoy sa buwan ng July. Sa ngayon wala pa namang inilalatag na renewal ng TNT management, so habang wala pa, ipagpalagay nga natin na magpapaalam ng long-time star player nila na si Roger Pugoy. Recently, nagiging desperado na ang ilang Japan, Korean League sa pagkukumbinse sa mga players na nagugustuhan nila. Maging sa Hinebra, dinadapuan din ng kaliwat kanang offers mula sa kanila. Si RJ Abariantos, si Cathy Thompson lang naman isa sa mga to. Sa TNT, si Calvin Oftana, may natanggap rin at naghihintay na lang siya ngayon kung kailan mapapawalang bisang kontrata niya bilang pagbibigay respeto na rin sa kanyang mother team. Ngayon na hindi nakuha ng TNT ang kampyonato at aging ng core ng TNT, sigurado pa talaga sila na wala nang babaguhin dito. Imposible naman ang main team ni MVP hahayaan na lang na mabulok ang kanyang lineup bago magti-trade or maghahanap ng mga bagong mukha at bagong talents. This time yung mas bata, higit sa lahat, hindi injury prone. Ayon sa PBA statistician, ang TNT ay isa sa mga team na may pinakamaraming nai-injured kada taon. So dyan pa lang dapat alarming na. Si RR Pugoy nga siguro ang pangalawang player na pasok dito after ni Terence Romeo. Si Pugoy, going 35 na rin ngayon tapos sa finals ang stats niya 8 to 9 points per game lamang. Sa mga rumors noon, pinabulaan na naman to ng TNT. Ayon kay Jolas, walang trade ang mangyayari pero nag-iiba ang sitwasyon. Lahat pwedeng mangyari. Si Jason Castro, 39 na. Patapos na siya sa kanyang karir at wala nang dapat patunayan pa. Ayon sa Spin.ph, si RR Pugoy, posibleng may mga offers din mula sa labas gaya ni Calvin Oftana. Nakausap nila ang isang KBL agent tungkol kay Pugoy at sinabing siya ay makakatanggap daw ng $18,000 kada buwan. Kapag magandang performance niya, lalakihan nila to ng up to $22,000 per month. Pagkalaki-laking pera. Currently si Pugoy tumatanggap ng $900,000 kada buwan. So worth it pa ba? Dagdag ni Jola, si Pugoy daw ang pinakamagaling na two-way player sa PBA. Oo nga naman, isa siya sa pinakamagaling pero nagbabago ang galaw ng tao. Nagsuslow down na rin at eventually, hinahanapan ng mas magaling. Halimbawa kapag si Pugoy at si Oftana parehong papayad sa lucrative offers tapos marami pa silang injured players ngayon, magkakaroon ng crisis sa part ng TNT roster, especially sa first unit. Ano kaya magiging desisyon ni Pugoy kung hindi siya i-renew or i-trade ng TNT? Wide open ang market ngayon sa overseas. May nag-aabang pa sa kanya sa KBL. Susubok na kaya si Pugoy sa labas or mananatili pa rin? Kumpirmado na, Mike Phillips papasok na sa PBA draft sa susunod na taon. Ayon pa rin sa Spin, sinabi ng kanyang kapatid na si Ben na nakapag-desisyon raw to na papasok sa Pro League. May mga sabi-sabi na sa MPBL daw siya maglalaro pero hindi naman po permanent. Actually, kung titingnan mong highlights sa MPBL, para siyang overqualified doon. Pero sa PBA, dito masusubukan na totoong abilities niya. Dahil sa dami ba naman ng mga big man na kaya ring mag-posterize at sobrang athletic plus shooter din. Dito rin sa PBA makikita kung ano-ano ang mga lackings niya. Pero dahil PBA draft ang ating pinag-uusapan, grabing Hinebra, champion pa sila ngayon tapos makukuha pa nila si Mike Phillips. Kung hindi nyo naalala, sa Hinebra po mapupuntang first pick dahil sa trade na kanilang ginawa sa Terra Firma. Kung di ako nagkakamali, si Isaac Go at Stephen Holt yun. Kung makukuha nila si Mike Phillips, para na rin nilang nakuha pabalik si Sistan na mas pinabata version. Batang-bata pwede sa gilas to kasi yung playing style niya para sa QMB. Satisfying tingnan yung match-up nila sa UAAP kasi parehong may potensyal. Sana lang mabigyan siya ng Hinebra ng sapat na playing time. Yun kasi ang kailangan ng mga rookie sa PBA. Huwag na sila magkakamalin na i-trade ang mga ganitong player. Lalo na aging na si Japet. Bagay na bagay nga naman maging next Japet ito si Mike Phillips. Sakto din na kailangan ni Troy ng makakapare sa front court. Baka next twin tower na nila ang dalawang to. Balita ko magsisimula ang PBA draft sa January 2027 base sa anunsyo ng PBA. At mukhang mas marami na rin daw ngayon ang papasok ng mga potential picks sa kanila. Abay, kaabang-abang nga yan. Good luck sa next move ng karir mo, Mike Phillips.